Hello mga mi! Magandang araw! For today's video ay adobong sitaw naman nga ang lulutuin natin. Kaya naman muli nyo akong samahan at umpisahan na natin ang pagluluto for today's video mga mi. At kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to subscribe at pakifollow nyo na rin mga mi. Maraming salamat! Uy na mga mi, pinainit ko lamang yung kawali pero hindi ako naglagay dito ng mantika. At kapag mainit na nga yung ating kawali, naglagay lang ako dito ng kunting taba ng baboy mga mi. Iprito lamang natin ito hanggang sa tuluyan na lumabas yung mismong mantika ng baboy mga mi. At kaya naman hindi na tayo naglagay dito ng mantika mga mi. Dahil yung mismong mantika ng baboy yung ating gagamitin sa paggisa ng ating bawang at sibuyas mga mi. At kapag nagsilabasan na nga yung mantika nito mga mi, saka natin igisa yung ating bawang at sibuyas. Igisa lamang natin ito hanggang sa tuluyan na lumabas yung mga aromatic nito mga mi. At kapag okay na, saka natin sunod na igisa yung ating sitaw. Igisa lamang natin ito hanggang sa ma-absorb yung aroma ng ating bawang at sibuyas dito sa ating sitaw mga mi. Kunting taba nga lang ng baboy yung hinalo ko dito mga mi dahil pangpalasa lang naman yan. Ang mahalaga dito mga mi yung maraming gulay. Pero nasa inyo pa rin naman yun mga mi kung nais nyo maglagay ng mas maraming karne. Dahil sabi nga nila kapag maraming karne mas masarap. Pero para sa akin mga mi mas masarap pa rin ang gulay. At pagkatapos nating maigisa yung ating sitaw mga mi, naglagay lamang ako dito ng soy sauce at vinegar. Saka naglagay na rin ako dito ng konting tubig mga mi. At pagkatapos, takpan lamang natin ito at pakuluan hanggang sa tuluyan na lumambot yung ating sitaw pati na rin yung karne dito mga mi. At kapag medyo malambot na nga yung ating gulay mga mi, saka natin ito titimplahan. Gumamit lamang kayo kung ano man yung nakasanayan nyo na pangpalasa mga mi. Pero ako, gumamit lang ako dito ng Knorr chicken cubes. Saka naglagay lang din ako dito ng oyster sauce para dagdag pangpalasa dito sa ating adobong sitaw mga mi. At kapag okay na yung lasa, lutuin lamang natin ito ng mga ilang minuto pa mga mi. At kung nais nyo naman din ang maanghang mga mi, pwede kayong maglagay dito ng siling pula. At dahil nakulangan nga ako sa lasa, kaya naman nagdagdag lang ako dito ng konting asin. Mas masarap itong ating adobong sitaw mga mi kung mayroon itong konting sipa ng anghang. At kung gusto nyo naman din ng mayroong konting sabaw, pwede kayong magdagdag dito ng konting tubig mga mi. Pero para sa akin, okay na nga yung ganito kadami ng sabaw. Kung para doon sa hindi mahilig sa manghang, pwede pa rin naman kayo maglagay ng sili, huwag yun na lamang itong durugin. Pagkakain na kayo, saka nyo na lamang durugin ng sili mga mi. At ready to serve na nga yung ating adobong sitaw. Ilipat lamang natin ito sa isang serving plate mga mi. Napakasarap naman talaga nito na ipari sa kanin mga mi. At pagkatapos, sasamahan pa natin ito ng konting sarsa mga mi. At yun lamang for today's video. At maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Don't forget to subscribe at paki-follow mo na rin. Thank you so much guys for watching. See you to my next video. Bye!